May problema sa wiring o gusto magpa-install ng auxiliary light o horn na hindi may sasalang-alang ang quality ng wiring, bisita na sa Gawang Gelo Workshop, Gemma, Cavite. So ito mga boss, troubleshooting tayo dito, no. Ito yung ginagawa ko na Honda Dust. So kapag sinusi mo, on natin kanya ignition. So meron siyang power, pero naglo-lost contact siya sa minsan, no, nawawala. Ayan, nawawala siya. Pero naka-on yung susi. Ayan, pero nawawala yung power niya mga bossing. So ayan. So nagkakaroon, nawawala. So pag troubleshoot nun, i-check natin dito sa kanyang pinakasusian. So, ito, okay naman. So, na-check na natin to. So, dito tayo sa wiring. So, ito yung klase ng wiring kasi nga may mga nakakabit sa kanyang motor tulad nitong loud horn tsaka MDL. So, kumuha rito ng accessory. Ayan. So, yun. So, chinek ko na yung fuse niya. Mga fuses niya nandito sa loob. So, all goods naman. So, sa pag-check niya mga bossing, titingnan nyo lang kung putol yung mga fuse na yan. So, dalawa yung fuse niya ng mga Honda Wave, XRM, tsaka yung mga ganitong Dust, dalawa yung fuse niya mga boss. Yan. Isang accessories tsaka main fuse. So, okay naman siya. So, dahil nga sa chinecheck ko yung charging system nito na dahil naka full wave to mga bossing. So, ayan, makikita nyo naka busalsal na or tanggal na yung kanyang mga wiring. So, ayan, tinalas ko na. So, ito yung kanyang rectifier regulator. So, tinanggal ko na yun, mga connection. Tapos, i-check ko na lang kung okay pa yung pagkaka-full wave sa kanyang stator coil. So, yun. So, mabalik tayo dito sa atin switch. So, bakit wala siyang power or nawawala yung power? So, testing natin. Gamit tayong test light. So, ayan. Naka-ground yung isa. Yan, yung pinaka-clip natin, naka-attach sa ground. So, check natin yung test light kung gumagana yan. So, malakas yung kanyang voltahe. So, nakikita nyo na napakaliwanag nung ilaw ng ating test light. So, test tayo dito. On natin yung motor. So, dahil nga sa wala tong panel gauge, check natin yung pinaka main. So, ito yan. Yung yun. Itong kanyang red. So, yan, red. So, tingnan nyo mawawala, no? Walang connection. So, pag walang connection yan, ibig sabihin may lost contact or maaaring sira nga yung fuse. So ngayon, na-check na naman natin, na-check ko na naman yung fuse. Ayan. Pakita natin na na-check natin yung fuse. So ayan, okay siya. So, ibig sabihin, wala sa fuse or sa fuse session, problema mga boss. So, dito tayo sa wiring magpa-focus. So, baybayin nyo lang yan, yung red wire na yan. So, rito yan, sa pinaka-harness. Pag binuksan nyo yung main harness nyo, nakikita nyo yung red wire, yan yung pinaka-source galing battery. Yan. Tapos ito siya. Ito. So karuktong yan dito sa atin. Rectifier regulator. Tapos ito siya mga boss. Ang karuktong niya papunta sa battery ay itong kulay black na may stripe na red. So dito, check tayo ng ating test light. Kasi may mga duktong na, no? May mga repair na to. So ayusin yan. So may power siya. Napakalakas din. Pero pagdating dito, so, ayan, test natin dito. Yan, meron siya pero napakahina. Ayan. So, ibig sabihin niya mga boss, putol yung wire ng mga ganyan. Kapag dito sa kabilang linya malakas, sa kabila mahina, ibig sabihin, putol or napakaliit na lang na nakakabit or connection papunta sa kanyang susian. So, ito. So, baybayin nyo lang yan, hindi kayo magkakamali mga bossing. So, ayan. Pag binaybay nyo, so makikita nyo ito. Meron palang duktungan na dito. So, ayan. Na nag-umido na. Dumikit na siya sa black wire sa accessory wire. So, ayan o. Putol na siya mga boss. Kaya pala minsan, may connection, minsan wala. Kasi pag naalog, nagkaka-connect, yan. Pag dinikit natin, magkakaroon siya ng connection dito sa taas. Yan o. Pag dinikit ko rito, ayan. Kita nyo meron siya. Pero pag tinanggal ko, ayan, wala. Yan, dikit. Yan, nakadikit. Tapos pag tinanggal natin, wala. So, kaya naglolo ko. So, ito yung gagawin natin. Ayusin natin to. So, ayan, dumikit na rin, oh. So, kaya nangyari yan, ang cause kung bakit nangyayari yung ganito, no? Pagka nag-splice kayo, ayan, nakita nyo, naka-splice, pero lost contact yan, mga bossing. Maluwag yan, hindi yan tamang pagkaka-splice ng
wiring. So hanggat maaari, pag ni-splice yung ganyan, intact na intact, tapos kung meron naman kayong panghinang, hinangin nyo mabuti mga boss. Yan. So gagawin ko muna yan bago tayo mag-proceed sa full wave. So ikokonik ko muna yung kanyang connection ng positive line papunta sa kanyang susiyan para matest natin yung motor niya. Kasi baka ang problema lang ito, yan, ito lang problema kaya hindi nag-charge ng maayos yun, kanyang battery. So ayusin natin yung mga connection na yan.